Hanap nyo ba ay mga legit and luxurious brand of bags, clothes, and other items? Tara, samahan nyo akong mamasyal. Welcome to City of Dreams! Ayan nga at nakapag-park na kami. So tara, pasok tayo. Tingnan nyo guys, entrance pa lang, talaga nga namang mararamdaman mo yung legit feeling of being rich in a day. O, diba? Una namin agad nakita itong luxurious brand Bali. Tingnan mo naman. Ganyan ba ang makikita mo sa Tiangge? Hindi, diba? May kalayuan sa itsura pa lang. Andito rin ang Coach brand at itong Furla brand. Ang mga yan guys ay 100% legit. Ayan, at dahil na-stress kami sa presyo ng mga item dito, heto, selfie muna at maging model ng Rosa Pizza in 1 minute. Matapos ang saglit na selfie, inikot namin ulit ang buong establishment na ito at nadaanan nga namin itong casino. Haro, Diyos ko, at kami ay pumasok naman sa loob. Pero hindi po kami sumugal ha. Na-curious lang kami ano meron sa loob. Ayun na nga, di namin maipapakita dahil pinagbawalan kami ng guard mag-take ng video. Maraming games guys. Di naman namin maintindihan ginagawa nila kaya ayun. Lumabas din kami agad. Nakita rin namin itong Dream Play. World class entertainment ito guys. Kaya kailangan nyong humanda ng 1,500 pesos per head dahil yan ang entrance fee kapag papasok kayo sa loob. Sobrang ganda at exciting ng mga activities. At yan ang next na ipapakita ko sa inyo sa susunod nating vlog. Nadaanan din namin itong City of Dreams event launch. Ang gaganda ng mga gown and suit. Naalala ko tuloy yung napaka-memorable naming wedding sa Tagaytay. At di na nga kami masyado nagtagal. Pinuntahan na namin ang mas kilala at sikat na mga luxurious brand of bags and other items dito sa Solaire. Paikot-ikot nga kami at di namin mahanap yung parking. Alam nyo naman guys, di naman kami dito napupunta dahil alam mo naman, kailangan mo dito ng malaking pera sa bulsa dahil cannot be rich ang mga presyo ng item dito at food. O siya, halika. Puntahan na natin itong Gucci. Akala ko guys, nakasunod sa akin ang husband ko. Ayun pala, at nagpaiwan sa labas. Nahiyang pumasok. Di naman daw kasi kami bibili. Feeling rich in a minute lang naman guys, di ba? Di kinaya ng husband ko. Ayan tuloy, di ko natanong mga price. O siya, dito na lang ako magpi-feeling rich sa Louis Vuitton. Louis Vuitton. Dire-diretso na naman akong pumasok. Kala ko guys, sumunod na sa akin husband ko. Ayun pala ulit. Nagpaiwan sa labas. May allergy husband ko pumasok sa ganitong mga establishment. Di raw siya makahinga. Di makahinga sa presyo ng mga items nila. Ayan tuloy guys. Wala akong nabili. Kala mo naman, bibili talaga. Tara, mag-ikot-ikot na nga lang tayo. O ayan, andito na nga lahat ng mga luxurious brand. Hayaan nyo guys, kapag nakaluwag-luwag tayo, bibili rin tayo niyan. Babalikan natin ang lugar na to. Papakyawin natin yung mga paninda nila. Ito naman yung main lobby.
At bumungad nga sa amin itong magagandang dilag na tumutugtog ng piano at violin. Sarap pakinggan. Ang musika nga naman ay talagang nagbibigay kulay at buhay. Nag-relax-relax lang muna kami dito dahil na-stress kami kanina sa presyo ng Gucci, Louis Vuitton, Prada, and others. Ang gaganda rin ng mga halaman dito. Dagdag attraction din sa lugar. Kahit nga naman saan ka pumuntang lugar, napakainam kapag maraming halaman. Ang gaganda rin ng kulay ng mga bulaklak. Napakasarap namang pagmasdan. Oh my gosh. Let's go and swim, Daddy. Natanaw ko nga rin itong pool area, guys. Nang makita ko ito, biglang yung katawan ko parang nagbabagong anyong sirena. Gustong gusto nang lumusong sa tubig. Napakainit pa naman ang panahon ngayon. Masarap magtampisaw sa pool. Dahil medyo napagod na kami sa paglalakad, nagpahinga muna kami at nagpalipas oras dito sa second floor. Tahimik sa area na to. Sa sobrang tahimik, muntik nang makatulog ang husband ko. Nang makapagpahinga na, bigla akong niyaya ng husband ko sa theater. Tingnan daw namin anong pwedeng mapanood. So ayan, naglakad kami ulit. Habang naglalakad, nakita ko ang painting sa hallway. Gandang-ganda ako, guys. At di ako nagpaawat na mag-selfie. Nakaka-good vibes kasi. Nang malapit na kami sa theater, nagtaka kami bakit parang may special event. Maraming nagsisipag datingan at karamihan pa naka-formal attire. So ayan na nga, inalam namin anong meron. Naku, Miss Saigon pala ang show, kaya pinipilahan ng mga tao. Sa pictorial area pa lang, haba ng pila. Di na kami nakipila, dito na lang kami nag-selfie. Gusto ako i-treat ng husband ko. Manood daw kami. Ayun lang. Pagtanong namin, sold out na ang ticket. Ang available na lang yung VIP rate. 8,000 pesos per head daw. Naku po, umayaw ako. 8,000 times 2 equals 16,000 pesos kaming dalawa. Sobrang tanggi naman ako. Pangsweldo na kasi yun ng mga kasamahan namin sa bahay. Tiis-tiis na lang muna. Pinakamurang ticket, 2,000 pesos per head. Sold out agad, guys. Di kami umabot, sayang. Pero di bali na, sa susunod na lang. Dahil di kami nakapanood ng Miss Saigon, umuwi na lang kami. Tinatanong ako ng husband ko saan ko daw gusto kumain. Alam nyo guys, sagot ko, sa bahay na lang, may niluto na doon. Nagpapapilit pa sana ng konti. Alam mo yon? Kaya lang, sinang-ayunan ako agad ng husband ko. Di na ako pinilit. Ayan tuloy, di kami nakakain. Kala ko pipilitin ako eh. So ayun na nga, ang ending. Di kami nakapanood ng Miss Saigon, di pa nakakain. So dito na lang guys. Hanggang sa susunod ulit na vlog. Bye!